May mga taong umaalis ng sariling bayan para maghanap ng mas magandang buhay. At may mga taong, pagkalipas ng maraming taon, ay bumabalik para muling hanapin ang sariling bayan. Pero paano kung pagbalik mo? Hindi na pamilyar ang Pilipinas na iyong iniwan. Paano kung ang mga kalsadang dati mong kabisado ay nagbago na? Ang mga lugar na minsang naging bahagi ng iyong kabataan ay wala na. At ang bansang tinatawag mong tahanan ay tila kailangan mo pang muling kilalanin. Ito ang kwento ni Ash. Isang Pilipinong gumugol ng 23 taon ng kanyang buhay sa United Kingdom. 23 taon. Sa isang bansang malayo sa kanyang pinagmulan. Sa loob ng panahong iyon, ilang beses lamang siyang nakabalik sa Pilipinas. At habang lumilipas ang panahon, nagbago ang mundo, nagbago ang Pilipinas, at nagbago rin siya. Mahigit 2 dekada ang ginugol niya sa ibayong dagat. Isang buhay na binuo mula sa trabaho, responsibilidad, pamilya at mga pangarap. Kasama niya sa paglalakbay ang kanyang asawa, si Ruth. Si Ruth ang unang nagtungo sa United Kingdom upang magtrabaho bilang nurse. Makalipas ang 6 na buwan, sumunod sina Ash at ang kanilang anak. 3 silang nagsimulang bumuo ng bagong buhay sa isang banyagang lupain. Hindi madali. May pangungulila. May sakripisyo. May mga araw na kailangan munang magtiis para sa kinabukasan. At tulad ng maraming pamilyang Pilipino na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, natutunan nilang ang isang pangarap ay may kapalit, oras, at mga taon na hindi na maibabalik. Pagkatapos ng maraming taon, dumating ang isang sandali kung saan kailangang itanong ni Ash sa kanyang sarili. Ano ang susunod? Thank you. Happy retirement, Kuya. Thank you. Ozzy, Ozzy, Ozzy. I'll be down under in August. Around Sydney, yeah. Thank you. Hello, Anne. Hi, Kuya. Hi, Kuya. We're gonna miss you. Thank you. I'll be back. Enjoy your travels. Hello, bahala ka sa buhay mo. Pakiasab, huwag mag-Tagalog English lang po. Salamat. Yeah, we miss you. But please come back. I will. Yeah, definitely. I love this place. I love the people here. Enjoy your holiday. Thank you. Not retirement, but just holiday. Extended holiday. We will miss you, Kuya. Okay, I miss you too. I love this place. hello followers. Yeah. Subscribe on this link. Thank you. London Bridge, River Thames. I'm going to miss this place. Pagkatapos, nagsimula ako maglakad ng mabibigat ang mga hakbang patungo sa istasyon ng train. Ang huling paglalakbay ko mula trabaho pauwi sa bahay. Habang naglalakad, unti-unting gumapang sa aking isipan ang pag-aalinlangan. Tama ba ang naging desisyon ko magretiro ng maaga? Matagal ko na itong pinag-isipan at maingat na tinimbang. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang tanungin ang aking sarili. Bawat hakbang ay tila pasan ang bigat ng kawalang katiyakan. Ang maikling paglalakad na iyon ay sumagisag sa pagtatapos ng isang kabanata at sa pagsisimula ng isang bukas na puno ng hindi kasiguraduhan. Tama ba ang landas na aking pinili? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Para sa iba, ang early retirement ay panahon para magpahinga. Para kay Ash, ito ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Panahon para maglakbay. Hindi sa Europe, hindi sa Amerika, hindi sa ibang bansa, kundi sa Pilipinas. 10 taon na ang nakalilipas, nagsimulang mabuo ang isang pangarap. Ang makita ang mas maraming bahagi ng sariling bayan. At habang lumalawak ang mundo ng social media, may napansin siyang kakaibang pagbabago. Ang mga lugar na dati halos walang nakakakilala, ay unti-unting nakikita ng buong mundo. Mga nakatagong beach, mga bundok, mga lumang bayan, mga pagkain, mga tradisyon,
Mga lugar na minsan ay kilala lamang ng mga taong nakatira roon. Ngayon ay nasa cellphone na ng milyon-milyong tao. Biglang naging destination ang dating unknown. Biglang naging adventure ang dating ordinaryong buhay. At naisip ni Ash, kung ganoon karami ang hindi ko pa nakikita, gaano ko nga ba talaga kakilala ang sarili kong bayan? May isang katotohanang hindi madaling aminin. Maaari kang maging dayuhan sa sarili mong bayan. Hindi dahil nakalimutan mo ang iyong pinagmulan. Hindi dahil hindi mo mahal ang Pilipinas. Kundi dahil habang ikaw ay nasa malayo. Nagpatuloy ang Pilipinas nang wala ka. Nagbago ang mga lungsod. Nagbago ang mga kalsada. May mga bagong gusali. Bagong negosyo. Bagong teknolohiya. Bagong henerasyon. May mga lugar na hindi na katulad ng iyong naalala. At may mga lugar na parang unang beses mo nang nakita. Sa unang tingin, parang banyaga ang sariling bayan. Pero marahil hindi ito isang problema. Marahil isa itong paanyaya. Isang paanyaya na muling tumingin. Muling makinig. Muling matuto. At muling makilala ang Pilipinas. Dahil ang pagiging Pilipino ay hindi lamang tungkol sa lugar kung saan ka ipinanganak. Ito ay tungkol sa mga kwentong minana natin. Sa kulturang pinanggalingan natin. Sa mga taong nauna sa atin. Sa mga tradisyong patuloy na nabubuhay. At sa mga lugar na bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Kaya ang paglalakbay na ito ni Ash ay hindi lamang tungkol sa tourism. Hindi lamang ito tungkol sa magandang tanawin. Ito ay tungkol sa pagbabalik. At dito nagsimula ang isang malaking hamon. 82 probinsya. Walang shortcut. Walang teleportation. Isang probinsya sa bawat pagkakataon. Bawat isa ay may sariling kwento. Sariling kultura. Sariling kasaysayan. Sariling pagkain. Sariling mga tao. At sariling paraan ng pamumuhay. May mga lugar na sikat sa buong mundo. Pero mayroon ding mga lugar na maaaring hindi mo pa naririnig. Kahit Pilipino ka. At marahil, iyon ang pinakakapanapanabik. Dahil minsan, ang pinakamagandang adventure ay hindi ang lugar na matagal mo nang gustong puntahan, kundi ang lugar na hindi mo alam na umiiral pala. May mga bundok na kailangang akyatin. May mga trail na kailangang lakarin. May mga ilog na tatawirin. May mga barkong sasakyan. May mga kalsadang mahaba at nakakapagod. At may mga pagkakataong ang destinasyon ay hindi madaling marating. Pero sa bawat pagod, may tanawin. Sa bawat tanawin, may kwento. At sa bawat kwento, may bahagi ng Pilipinas na muling nakikilala. At hindi lahat ng paglalakbay ay ginawa ni Ash ng mag-isa. May mga biyaheng kasama si Ruth. May mga pagkakataong silang dalawa ang magkasamang tumuklas ng mga bagong lugar. May mga alaala na nabuo bilang mag-asawa. May mga kwentong hindi lamang tungkol sa destinasyon, kundi tungkol sa buhay nilang dalawa. Pero sa bagong yugto ng paglalakbay na ito, mag-isa muna si Ash. Dahil si Ruth ay patuloy pang nagtatrabaho. May sarili pa siyang journey. At kung magiging maayos ang lahat, maaaring sa loob ng ilang taon ay siya naman ang tuluyang makapagretiro. Kaya habang naghihintay, tuloy ang biyahe. Si Ash muna. Isang kamera. At isang napakalaking pangarap. Pero may isang bagay na hindi nais ni Ash na mawala. Ang mga lumang kwento. Sa paglipas ng panahon, marami sa kanyang mga dating paglalakbay ang nai-record. May mga lumang Philippine videos. Mga sandaling minsan nang napagdaanan. Pero ngayon ay may bagong kahulugan. Kaya sa Season 1, babalikan natin ang mga iyon. Hindi lamang para ulitin ang nakaraan, kundi para tingnan ito gamit ang mga mata ng isang taong mas maraming karanasan na. Mas maraming napuntahan. Mas maraming natutunan. At marahil, mas malalim ng nakakaunawa sa kahulugan ng paglalakbay. Old footage. New insights, fresh perspective, at isang bagong pananabik. Dahil minsan, kailangan nating balikan ang isang lumang kwento para makita kung gaano na tayo kalayo mula nang ito ay unang mangyari. Pero hindi lamang nakaraan ang laman ng Season 1.
May mga bagong adventure din. Mga bundok na aakyatin. Mga trail na tatahakin. Mga marathon na tatakbuhin. Mga lugar na susubukan. At mga karanasang hindi mo maaaring planuhin ng eksakto. Dahil iyon ang tunay na adventure. Hindi mo alam kung ano ang nasa likod ng susunod na liko. Hindi mo alam kung gaano kahaba ang susunod na kalsada. Hindi mo alam kung sino ang makikilala mo. At hindi mo alam kung anong kwento ang iuwi mo. Pero marahil, iyan ang dahilan kung bakit tayo naglalakbay. Hindi para makontrol ang lahat, kundi para magkaroon ng pagkakataong masorpresa ng buhay. At higit sa lahat, ang paglalakbay na ito ay tungkol sa mga tao. Dahil ang Pilipinas ay hindi lamang bundok, hindi lamang dagat, hindi lamang waterfalls, hindi lamang magagandang sunset. Ang Pilipinas ay ang taong nagtitinda sa palengke, ang magsasakang maagang gumigising, ang mangingisdang pumapalaot bago sumikat ang araw, ang lola na nagluluto ng pagkain minana sa kanyang ina, at ang mga komunidad na tahimik na nag-iingat ng kasaysayang maaaring hindi natin alam. Kaya sa bawat lugar, may mga taong bibigyan ng pagkakataong magsalita. May mga kwento na maririnig. May mga tradisyon na makikita. At may mga kultura na maaaring unang beses nating matuklasan. Dahil ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi lamang makikita sa tanawin. Makikita ito sa mga tao. At may isang numero na susubaybayan natin sa buong Season 1. 82. Sa bawat probinsyang mapupuntahan, may isang bilang na madadagdag. At habang tumataas ang bilang, malalaman natin kung gaano nakalayo ang narating. At higit sa lahat, kung ilan pa ang naghihintay. Dahil ang layunin ay hindi lamang makapunta sa 82. Ang layunin ay matuklasan kung ano ang nasa bawat isa. Hindi natin hahabulin ang numero ng basta-basta. Hahabulin natin ang mga kwento. Pero may dahilan kung bakit Season 1 lamang muna. Lalakas nyo ah. May bagong kasama sanang naghihintay. Isang bagong minivan. Isang sasakyang maaaring maging tahanan sa kalsada. Isang sasakyang maaaring magdala kay Ash sa mas malalayong lugar. Pero, hindi pa ngayon. Ang Season 1 ay tungkol sa mga paglalakbay na naganap na. Mga lumang footage. Mga bagong adventures. Mga biyaheng kasama si Ruth. Mga biyaheng mag-isa. Mga bundok. Mga marathon. Mga probinsya. Mga alaala. At mga kwentong naghihintay na muling buhayin. At kung magiging maayos ang lahat ng plano, maaaring sa Season 2, iba na ang magiging kwento. Isang minivan. Isang bukas na kalsada. At ang natitirang mga probinsyang naghihintay. Siguro, madali sanang sabihin. Nagretiro na siya kaya nagbabakasyon. Pero higit pa roon ang dahilan. Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho. Matapos ang mahabang panahon na malayo sa sariling bayan. May isang bagay na nais gawin ni Ash. Magbalik. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mga bahaging hindi pa niya nakikilala. At marahil, ito rin ang kanyang simpleng paraan ng pagbabalik sa sariling bayan. Hindi man sa pamamagitan ng malalaking proyekto. Hindi man sa pamamagitan ng malaking pera. Kundi sa pamamagitan ng isang kamera. Isang kwento. At isang mensahe. Tingnan niyo ang Pilipinas. Tingnan niyo ang mga sikat. Pero tingnan din niyo ang mga nakatago. Puntahan ang mga kilala. Pero huwag kalimutan ang mga hindi pa napapansin. Kilalanin ang mga tanawin. Pero kilalanin din ang mga tao. Alamin ang kasaysayan. Pahalagahan ang kultura. At huwag hayaang mawala ang mga tradisyong ilang henerasyon ng pinangangalagaan. At marahil, ang seryeng ito ay hindi lamang para sa mga taong mahilig maglakbay. Ito ay para rin sa mga Pilipinong matagal nang nasa ibang bansa. Para sa mga taong gaya ni Ash, na minsan ay napakatagal nang hindi nakakauwi. Para sa mga taong ang Pilipinas ay nananatili sa kanilang alaala. Kahit nagbago na ang mundong kanilang iniwan. Kung ikaw ay nasa London, Singapore, Dubai, Amerika, Canada, Australia,
o saan mang bahagi ng mundo. Marahil may bahagi sa iyo na patuloy pa ring nakatingin pabalik. At kung dumating ang araw na makauwi ka, baka mapansin mo rin, hindi na katulad ng dati ang Pilipinas. At okay lang iyon. Dahil hindi naman kailangang manatiling pareho ang isang bayan para manatili itong tahanan. Minsan, kailangan lang natin itong muling tuklasin. Kaya ito ang simula. Hindi isang travel show lamang. Hindi isang collection ng tourist destinations. Hindi lamang isang countdown. Ito ay isang personal na paglalakbay ng isang Pilipinong matapos ang mahigit 2 dekada sa ibang bansa, ay muling naglalakad sa sariling lupa. At sa bawat hakbang, may isang tanong. Ano pa ang hindi ko alam tungkol sa sarili kong bayan? Sa bawat probinsya, may bagong sagot. Sa bawat tao, may bagong kwento. Sa bawat kalsada, may bagong direksyon. At sa bawat paglalakbay, may bagong dahilan para mahalin ang Pilipinas. Baka sa pagsama ninyo kay Ash, may lugar kayong matuklasan na gusto ninyong puntahan. Baka may pagkain gusto ninyong tikman. Baka may bundok na gusto ninyong akyatin. Baka may kasaysayang matagal ninyong nakalimutan. O baka, may bahagi ng Pilipinas na matagal nang naghihintay para kayo mismo ang makakita. Kaya simula ngayon, susubaybayan natin ang bilang. 82 provinces. Ilan na? Ilan pa? Saan na tayo nakarating? At saan tayo susunod na pupunta? Mag-subscribe. Samahan si Ash. At samahan niyo rin kami sa bawat biyahe. Dahil ang bawat episode ay isang bagong pahina. At ang bawat probinsya ay isang bagong kwento. 23 taon siyang nanirahan sa ibang bansa. Ngayon, may natitira pang maraming taon para makilala ang sariling bayan. At marahil, hindi kailangang hintayin ang retirement. Hindi kailangang maging eksperto sa travel. Hindi kailangang magkaroon ng malaking budget. Minsan, kailangan lang nating magkaroon ng lakas ng loob na sabihin, "Tara, alamin natin kung ano ang nasa kabilang kalsada." Dahil ang mundo ay malawak, maraming bansa ang dapat makita. Maraming kultura ang dapat matutunan. Maraming lugar ang dapat puntahan. Pero sa huli, iisa lang ang bayang tinatawag nating atin. At kung matagal ka nang nawala rito, kung pakiramdam mo ay hindi mo nakilala ang Pilipinas, huwag kang matakot. Baka hindi ka talaga nawawala. Baka panahon na para umuwi at muling makilala ang iyong tahanan. Ito ang paglalakbay ni Ash. Mula sa United Kingdom, pabalik sa Pilipinas. Mula sa pagiging dayuhan, patungo sa muling pagiging bahagi ng sariling bayan. Mula sa isang simpleng pangarap. Ito ang Mission 82. Mapuntahan at maranasan ang 82 mga probinsya. 82 destinations. Hundreds of stories. Thousands of kilometers. One homeland. At isang mensaheng nais niyang iwan sa bawat Pilipinong nanonood. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Mission 82. One province at a time.